Hola, tole leche. Hunin at basahin, hunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at namunga Gospel Reflection. Ngayon ay March 12, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 11, verse 14 to 23. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo na sanhi ng pagkakapipi ng isang lalaki, at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilala sa mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghan, magpapakilala na ang Diyos ay sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mapapanatili ang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nakabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ng hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, narinig natin na nagpalaya si Jesus ng demonyo mula sa isang pipe. Malinaw ang nangyari. Yung pipe, nakapagsalita, gumaling, may buhay na nabago, may himalang naganap. Pero sa halip na humanga o magpasalamat, yung mga nasa paligid ni Jesus, iba ang nasa isip. Sabi nila, sa kapangyarihan ni Beelzebul, kaya siya nagpapalayas ng demonyo. Ibig sabihin, kahit na malinaw na mabuti ang ginawa ni Jesus, pinag-iisipan pa rin siya ng masama. Imbis na makita ang kabutihan, ang nakikita ay dahilan para magduda. Minsan ba ay naranasan mo na rin ito? Gumawa ka ng mabuti pero pinag-iisipan ka. Kung minsan naman, tayo rin yung kamukha ng mga tauhan, yung mga tao sa paligid ni Jesus. No? Kapag may tumutulong, pinag-iisipan na kagad natin. Naghahanap tayo ng ano kaya ang hidden agenda nito. Kapag may mabuting pagkilos, naghahanap tayo ano kaya motibo nito. Kapag may kabutihan, minsan mas mabilis tayong magduda kaysa magpasalamat. Hindi naman masamang maging mapanuri, pero may malaking pagkakaiba ang pagiging mapanuri at pagiging puno ng malisya. Ang mapanuri ay naghahanap ng katotohanan. Yung mga taong may mali siya, naghahanap ng dahilan para hindi maniwala. At kapag yung puso natin punong-puno ng mali siya, kahit anong kabutihan na makita natin ay nagmumukhang kahina-hinala. Sa isang puso na punong-puno ng mali siya, mahirap tanggapin na may mabuti sa paligid natin.
Mahirap makita na may kabutihan ang iba. Bakit? Dahil tingin niya sa lahat na mabubuti, may agenda. At minsan, ang pinakadelikado rito, unti-unti tayong nagiging sarado sa pagkilos ng Diyos. Dahil kahit ang mabuting gawa, hindi na natin kayang makita bilang biyaya. Sa Gospel, si Jesus ay nagpagaling, pero pinag-iisipan pa rin ng masama. Kaya, minsan, totoo itong kasabihan na sa taong puno ng mali siya, walang mabuting tao para sa kanya, kundi siya lang ang tama. Paano natin ito maisasalapat sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, suriin natin yung puso natin bago tayo humusga ng intensyon ng iba. Hindi lahat ng kabutihan ay may kapalit na hinihingi. Minsan may mga taong gumagawa ng mabuti dahil tunay silang may malasakit. At mahalagang matutunan at i-recognize natin yung mga iyon. Pangalawa, iwasang gawing ugali ang paglalagay ng mali siya sa lahat. Yung pang lahat na lang ay pinagdudahan mo. Kapag sanay tayong laging naghahanap ng mga negative, unti-unti bumibigat ang puso natin. Ang taong laging may duda, nahihirapan makakita sa kabutihan ng iba. At syempre, pangatlo, matutong kilalanin ang pagkilos ng Diyos sa simpleng kabutihan. Minsan, hindi sa malaking himala kumikilos ang Diyos, kundi sa ordinaryong kabutihan ng tao. Magugulat ka na lang may mga taong tutulong sa iyo. Kapag bukas yung puso natin, mas madalas nating makilala ang presensya niya. Kaya nga yung araw na ito yung ating pagnilayan. Mali siya. Let us pray. Lord, linisin mo yung puso ko na puno ng mali siya at pagdududa. Kapag mabilis akong humusga, turuan mo akong tumingin. Ano ba yung good side dito? Bakit ba itong naisip niya? Buksan mo ang aking mata upang makita ang iyong pagkilos kahit sa simpleng kabutihan ng kapwa. At ilayo mo kami sa pusong laging naghahanap ng masama. Amen. Friends, i-share natin yung audio gospel na ito sa mga taong laging nagdududa, sa ating mga GC, sa ating mga kapamilya, kaibigan. Malay mo sa simpleng pag-share, makatulong ito para mas luminis yung kanyang puso, maging maliwanag ang kanyang isip. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.